Welcome once again to our Facebook live stream. I am Brad Alvin Gitamundok, a Bishop Delegated Roman Catholic Apologist, and our topic for this afternoon is about the Catholic doctrine of purgatory. Is it a teaching based on scriptures from Christ and the apostles, or was it invented by the Roman Catholic Church? Let's find out in this topic that we will discuss this afternoon. But before everything else, let us open with the formal prayers of the Roman Catholic Church. Let us all pray all together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead us souls to heaven, especially those who need most of your divine mercy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Once again, good afternoon. So our topic for this live stream will be all about purgatory. Ang doktrina ba't aral ng Simbahang Katoliko na may dako o lugar o estado na tinatawag ng Katoliko na purgatorio ay naayon ba sa mga banal na kasulatan, sa nakasulat sa Biblia at sa mga turo ng simbahan mula pa ng panahon ng mga apostol hanggang ngayon? O totoo ba yung pinangalandakan ni Ginoong Eliseo Soriano ng MCGI or ADD, Members Church of God International, ang dating daan, na ito daw ay imbento lang ng mga Katoliko at wala daw na babatay sa Biblia? Ito din paniniwala ng mga Iglesia ni Cristo, ng mga Protestante, lahat itong mga more than 50,000 religious Christian denominations and sects. According to the World Christian Encyclopedia, the most recent edition, sobra na ng 50,000 ito sila. Pero hindi naniniwala sa aral at doktrina ng simbahan ukol sa purgatorio. Ang sagot natin na kung ganun ang kanilang paninindigan ni Ginoong Soriano ng dating daan at ng Iglesia ni Cristo, ni Felix Manalo at ibang mga hindi katoliko, mga anti-katoliko na protestante, masasabi natin na kung naayon sa Biblia ay wala sila palang alam talaga. So they do not know scriptures, meaning they do not understand yet many parts and verses of the Bible. For example, in Daniel chapter 11 verse 33 to 35, the prophet Daniel intimates about the existence of purgatory in the following words. Daniel kapitulo 11 talatang 33 hanggang 35. We will read first the Holy Bible, the Warren's version, the Catholic edition. And they that are learned among the people shall teach many, and they shall fall by the sword, and by fire, and by captivity, and by spoil for many days. And when they shall have fallen, they shall be relieved with a small help, and many shall be joined to them deceitfully. Ayan, may part na namatay sa gira, sa tabak, no? Sa espada. Pero ito silang namatay, they are fallen, meaning they are dead, natutulungan pa. Many, they shall have fallen, they shall be relieved with a small help. Meron pang natulungan kahit patay na. And many shall be joined to them deceitfully, and some of the learned shall fall, that they may be tried and may be chosen and made white. Napakaliwanag dito. May namamatay naman, sila ay they will be purified and made white even to the appointed time, o may panahon na they will be purified after they die, because yet there shall be another time. Daniel 8:33 to 35. Basahin natin dito sa paborito ni Mr. Eliseo Soriano at ang Iglesia ni Manalo, itong ang dating Biblia, no? Dito sa sabi ni Propeta Daniel sa kapitulo 11 talatang 33 hanggang 35. Daniel chapter 11 verse 33 to 35. Ganitong sinasabi ng Tagalog King James Version, ang dating Biblia 11:33-35. At silang marunong sa bayan ay magtuturo sa marami. Gayon may mga bubuwal sila sa pamamagitan ng tabak at ng liyab, ng pagkabihag at ng samsam na maraming araw.
Ayan, merong mamamatay, mabubuwal. Yun ang salita kasi sa Tagalog na Old Tagalog. Fallen, meaning who died, meaning nabubuwal. O sa ano, magsis 34, pagka nga sila mga bubuwal, sila'y tutulungan ng kaunting tulong. So, yung mga nangabubuwal, ang iba doon, tutulungan ng kaunting tulong. So, they are still uh, existent and they still have help from the living. Ngunit marami ay magsipasitisan sa kanila na may mga daya. At ang ilan sa kanila na pantas ay mga bubuwal. Ilan sa kanila, meaning part of the people, they will also fall and die upang dadalisayin sila. So after that, after sila mga buwal, dadalisayin sila at linisin at paputiin hanggang sa panahon ng kawakasan. Kaya merong time na may mga kaluluwa nitong mga taong to na namatay na kasi yung katawan nila, nabuwal sila. Dinilisay pa sila, linilis pa at pinaputi pa sila sapagkat ukol sa panahon pang takda. Ayan. So there is a time limit for every person who dies, in which Prophet Daniel speaks about in Daniel 11:33 to 35 na after they die or they are fallen, they died. Daniel 8:11:33 to 35, meron pa sila kaunting tulong matanggap mula sa mga buhay. Tapos they have a set of time, appointed time in the world of the dead, and they will be purified, they will be made white, and they will be cleansed and purified. Meaning, this is a place or state where the Catholic Church calls it purgatory. Now, Jesus says that He will be the fulfillment of the prophets, Matthew 5:17 to 20. Kaya, ibig sabihin, itong talata dito sa Daniel, for example, our Lord and Savior Jesus Christ would be the one to expound. Ibig sabihin, siya yung magbibigay ng pakahulugan ko nung ibig sabihin nito. Kaya since this is part of the next world, kasi ang purgatory is not on this earth, it is in the world of the dead, sa Sheol, it is on the world of the dead. Kaya titingnan natin ang banal na kasulatan kung nagtuturo ba sa Kristo na pagkatapos ng buhay na ito, meron pang purification in the next life through fire. Now dito sa isang talata sa Marcos Kapitulo 9, talatang 9, ito na lang, King James English Bible, King James English Bible. Basahin natin sa Mark chapter 9 verse 49. Marcos 9:49. For everyone shall be salted, letter A, salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt. Ay, napakaliwanag. It talks also about the afterlife, because in verse 46 to 48, where their worm dieth not, and fire is not quenched. And if thine eye offend thee, pluck it out. It is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hellfire. So merong apoy sa impyerno, hellfire. Pero sa baba, where their worm dieth not, ito yung sa hell, sa impyerno, and the fire is not quenched. Pero sa verse 49, everyone shall be purified or salted with fire. Napakaliwanag, and every sacrifice shall be salted with salt. Ibig sabihin, meron pa rin purification for others who are not worthy to go to hell in the afterlife, sa sunod na buhay. Ito yung estado na tinatawag nating purgatorio. Yun ang pakahulugan ni Kristo sa talatang Daniel 11:33-35. Ano pang batay sa Biblia na we can examine to the words of Jesus our Lord mismo, na tinuro niya sa kanyang mga apostol, that we can surmise that there is still a purgatory according to what the prophet says. In Matthew 5:25 to 26, ganito ang nakasulat ang dating Biblia. Sa Matthew 5:25-26, makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan. Ibig sabihin, sa buhay ka pa, makipagsundo ka sa iyong mga kaaway. Baga, ibigay ka ng kaalit mo sa hukom, at ibigay ka sa hukom sa punong kawal, at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanan kaalis doon sa anumang paraan, hanggat hindi mo mapagbayaran ang katapos-tapusang beles. Ay, napakaliwanag niyan. So, merong bilangguan sa mga taong hindi pa nakabayad ng buo doon sa kanilang parusa.
dito sa lupa, the temporal punishment. Kung hindi magaganap dito sa lupa, Mateo 5:25-26, sigurado magaganap din doon sa sunod na buhay. Kaya justice still prevails in the afterlife if we cannot attain full justice here on our earthly life. Because Jesus or God is a God of justice. Awit ni David 7:11, Psalms chapter 7 verse 11, God is a God of justice. Also in Isaiah chapter 30 verse 18, Isaiah 30:18, 19, ang Diyos ay Diyos ng hustisya, ng katarungan. Kaya makikita natin dito when Christ died and He descended into the world of the dead, pinaalam niya kay San Pedro Apostol at sa mga apostoles na itong bilangguan sa mga espiritu na kanyang sinasabi sa Mateo 5:25-26, nandyan din sa Lucas 12:47-49, at iba pang mga talata. Ibig sabihin, meron din sa sunod na buhay, what we call bilangguan ng mga espiritu o mga kaluluwa, ng mga taong pinatawad na pero pinapabayad pa sila sa kanilang kasalanan. Saan mababasa? Unang Pedro 3:18 hanggang 20, Unang Pedro 4:4 1 Peter chapter 3 verse 18-20, and 1 Peter chapter 4 verse 4-6. Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu, na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. May mga espiritong nasa bilangguan nang namatay si Jesus, ang kanyang katawan na iwan doon sa libingan. Ngayon yung kaluluwa niya, yung espiritu ni Kristo, pumaroon doon sa bilangguan na mga espiritu din ng mga kaluluwa na tulad niya, walang katawan kasi patay ang katawan. Pero yung espiritu nila o kaluluwa, ibinilanggo doon sa bilangguan ng espiritu, napakaliwanag din. Ibig sabihin, si Jesus ang kanyang espiritu at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Napakaliwanag, may espiritong nasa bilangguan. Kaya nga pinapabayad sila. Pwede pa silang matulungan ng kaunting tulong. Daniel 11:33-35, and they were imprisoned to be purified, to be cleansed of their sins. Yan ang sinabi ng propeta. Tinupad ni Kristo, Mateo 5:25-26. Binasa ko kanina, Marcos 9:47, lalo na talatang hanggang 49. Mark 9:49, tapos unang Pedro 3:18 hanggang 20. Na nang unang panahon ay mga suwail ng pagpapahinood ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ngayon, ang sinasabi ng propeta Daniel 11:35, ay hanggang sa katapusan itong estado na to na merong mga tao mabubuwal, mamamatay, pero matutulungan ng kaunting tulong, tapos sila din ay lilinisin, they will be purified, and they will be made white. Tapos sila dito ay maliligtas, pero ang kanilang takdang panahon hanggang katapusan. Bakit hanggang katapusan? Kasi itong unang Pedro 3:18-19, nasabi ni Kristo ang pakahulugan din doon din sa sunod na buhay, Mateo 5:25-26, bilangguan ng mga espiritu, hanggang to sa pagbalik ng ating Panginoon Kristo. This is existent from the time of Noah and the flood, because purgatory existed in Genesis, sabi sa 1 Pedro 3:18-20. Ng panahon ayon ni Kristo mismo sa Lucas kapitulo 17, talatang 24 hanggang 26. Sabi dito, sapagkat gaya ng kidlat na pagkislapwat sa isang panig ng silong ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit, gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itatakwil ang lahing ito. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ano daw nangyari sa kaarawan ni Noe? Merong bilangguan ng espiritu sa mga kaarawan ni Noe. Unang Pedro 3:18 hanggang 20. Unang Pedro 4:4-6. Basahin natin yan mamaya ang 1 Peter chapter 4 verse 4-6. Napakaliwanag ang unang Pedro 3:19. Espiritu sa bilangguan o bilangguan ng mga espiritu o kaluluwa. 1 Peter 3:19. Hanggang ito sa pagbalik ng anak ng tao. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Napakaliwanag dito. Unang Lucas kapitulo 17, talatang 24 hanggang 26. Luke chapter 17 verse 24-26. Kaya nga tama yung Daniel 11:33-35 na yung nabubuwal na mamatay, fallen people of God shall be purified, shall be helped
shall be held for a time, they will have an appointed time, and even to the kawakasan ng panahon. Daniel 11:33-35, tapos katuparan, unang Pedro 3:18-20, at Lucas 17:24-26. Kaya maraming hindi alam itong mga iglesia ni Manalo Pati ito si Brad Eli Soriano ng Ang Dating Daan. Hindi alam ito, puro to Biblia, Old and New Testament Kaya ibig sabihin, ako lang pa ng pag-aaral. Kaya Brad Eli, sana matuto ka kayong mga members ng MCGI, Members Church of God International, Ang Dating Daan. Kasi yung mga aral ninyo kasi, nakopya lang ni Nicolas Peros sa Churches of God sa Amerika before 1930s. Inangopya ng Churches of God sa 1860s doon sa mga protestante nga galing sa Europe sa 15th century, sa mga reformers. Number one and foremost is Martin Luther, the father of Protestantism, who in 1517 denied actually the existence of purgatory. Before nagtatag siya ng Lutheran Church in 1521, in October 1521 in Germany, nangaral pa siya na may purgatorio. Later, he denied it. Yan ang istorya niyan. Mismo yung mga protestante, merong mga protestante ngayon naniniwala pa ng purgatory, pero yung iba hindi na. Ito, nakopya ni Perez, galing sa Churches of God, talagang wala nang paniniwala sa purgatorio. Itong mga talata ko, hindi nila alam hindi nila alam ang kahulugan nito, kaya nasinsay sila hanggang sa kanilang kapahamakan. 2 Pedro 3:15-16, 2 Peter 3:15-16. Ngayon, ating babasahin ulit sa unang Pedro 3:18-20. Balikan natin. Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa makasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Siya pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga Espiritong nasa bilangguan. Napakaliwanag na ng panahon ay mga suwail na nagpapahinud ng Diyos ay nanatili ng mga araw ni Noe, o Lucas 17 talatang 24-26. Tapos in the Old Testament, in the time of Noah, napakaliwanag, Noah in the time of Genesis chapter 7, chapter 8, and chapter 9. Nang noonang panahon ay suwail na nagpapahinud sa Diyos ay nanatili ng mga araw ni Noe, samantalang inihanda ang daong na nasa loob nito ay kakaunti. Sa makatuwid bagay ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Napakaliwanag. Sa unang Pedro sa baba, next chapter, chapter 4, verse 4-6, ganito naman sinasabi ni San Pedro. Ito, dugtong to sa kanyang pahayag at patutuo sa purgatorio, bilangguan ng espiritu, o mga espiritu na nasa bilangguan, sa unang Pedro 3:18-20. Babasahin natin, unang Pedro kapitulo 4, sunod na kapitulo, talatang 4-6. Ikinahanga nilang bagay na ito na kayo hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong kayo'y pinagsalitaan ng masama, na sila'y mga bigay sulit sa kanya na handang humukom sa mga buhay, sa mga patay. In verse 5, sabi ni San Pedro, meron ng hukom sa mga patay at sa mga buhay. Totoo naman kasi tayo ngayong mga buhay, pinaparusahan din tayo ng Diyos, katulad ng COVID-19 na pandemya ngayon. This is a punishment, a just punishment of Almighty God from heaven. Dahil sa ating kasalanan, dito pa tayo buhay sa lupa. Ganun din sa sunod na buhay, meron ding kabayaran ng ating makasalanan kahit tayo ay nagsisi. Kaya nga may mga espiritu o kalula na nabilanggo sa unang Pedro 3:18-20, 1 Peter 3:18-20. Kaya nahukuman na itong mga espiritu na nabilanggo o bilangguan sa espiritu. Already the judgment according to Matthew 5:26, 25-26, sabi ni Kristo, be reconciled to your enemy, otherwise you will be ihahabla ka, tapos ang huwes ibibigay ka sa pulis, tapos ang pulis ikukulong ka sa bilangguan hanggang hindi ka makakalabas doon, hanggang hindi mo nabayaran ang kahuli-hulihang mong dele sa iyong kasalanan. Matthew 5:25-26. Ito yung sa spiritual na dako sa in the world of the dead. Nagkatotoong sabi ni Kristo, may bilangguan sa espiritu o kaluluwa, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nabayaran. Unang Pedro 3:18-20. Kaya nga nahukuman hindi lang buhay dito sa lupa, pati ng mga patay doon sa sunod na buhay. Unang Pedro 4:5-6, nang sila'y magbibigay sulit sa kanya na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay. Sapagkat dahil dito'y ipinangaral, ibig sabihin ni Kristo mismo nangaral, ang unang nangaral doon sa bilangguan sa espiritu sa 1 Pedro 3:18-20, maging sa mga patay ipinangaral ang ebanghelyo upang sila ayon sa mga tao sa laman ay mga tulan, datapat mga buhay sa espiritu ayon sa Diyos. O namatay sila, natulan sa katawan, namatay,
pero mabuhay sila sa espiritu nila, spiritual na kalagayan o sa kanilang makaluluwa doon sa sunod na buhay, in the afterlife, in the next world, by purgatory, yung dako ng bilangguan ng mga espiritu o kaluluwa. Yun ang tinatawag ng Iglesia Katolika na purgatory. O dito ang komentary natin sa The Holy Bible Douay-Rheims Version Catholic Edition. In the same verse that I've read and quoted sa 1 Peter, First Catholic Epistle yan ha, ni Pedro Apostol, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli. Kaya ang mga Katoliko tayo, naniniwala tayo dyan sa purgatory dahil sa talatang yan kasi si Pedro, una nating papa sa Roma, na tinatawag ni Kristo na bato sa Matthew 16:18, et ego dicotebe, et to is Petros, et soprang Petram, edificabo ecclesia miam, et porta infere non prevalebant adversus iam. Mateo 16:18, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. San Mateo 16:18-19. Unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 18-20, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli, the Catholic Epistle of Saint Peter the Apostle. Yun talaga sa original Latin Vulgate, unang Pedro 3, 18-20. Because Christ also died once for our sins, the just for the unjust, that He might offer us to God, being put to death indeed in the flesh, but enlivened in the Spirit, in which also He, meaning Christ, coming, He preached. Yung Ebanghelyo, sinabi sa unang Pedro 4:5-6, preach to the spirits that were in prison, which had been sometime incredulous, when they waited for the patience of God in the days of Noah, when the ark was a building wherein a few, that is 8 souls, were saved by water. Douay-Rheims Version, Holy Bible Catholic Edition, 1 Peter chapter 3, verse 18-20. Tapos ang commentary ng Church Magisterium ng hierarchy natin dito sa 1 Peter 3:18-19, spirits that were in prison, third place or middle state of souls. So meron pang ikatlong dapit o dako o lugar o kalagayan, middle state of souls. For these spirits in prison, itong mga kaluluwa o espiritu na nasa bilangguan, to whom Christ went to preach after His death, were not in heaven, hindi ito langit kasi hindi bilangguan ng langit, nor yet in the hell of the damned, hindi din ito impyerno sa mga nalaglag na sa impyerno o napahamak na sa impyerno, dahil meron chance to go to heaven because they were preached by the gospel. The gospel would not be preached to the demons and the damned souls in hell because heaven is no prison. Ayan, hindi bilangguan ng langit. And Christ did not go to preach to the damned. Walang instance na Christ would need. Kailangan pang i-preach ang gospel doon sa na-impyerno na, nawala na yung kaligtasan magpasawalang hanggan. Yun ang napakaliwanag na turo ng Magisterium based on this verse, 1 Peter 3:18-20. Sa Douay-Rheims Version Holy Bible Commentary, based on the revelation of Jesus Christ according to the afterlife in Mark 9:46-49, especially in Mark 9:49, that people or persons will be purified or salted with fire. May pag-purification by fire. Iyon ang sinasabi sa Daniel 11:23-25, mayroong mabubuhay sa daraan sa apoy o in fire. Then sa verse 34, they will be purified for an appointed time hanggang sa kawakasan. Tapos verse 35, ito sila, they will be purified and they will be cleansed and they will be white o hanggang sa kawakasan ng panahon. Lucas 17:24-26, unang Pedro 3:18-20, yung nangyari sa panahon ni Noe sa Genesis chapter 7, Genesis chapter 8 and chapter 9, nangyari din hanggang sa pagbalik sa anak sa tao, Lucas 17:24-26. Itong sa unang Pedro 3:18-19, Catholic Epistle of Saint Peter the Apostle, ganun din sa Kapitulo 4, talatang 4 hanggang sa 6. O ayan ang 25-26, Lucas 12:47-49, at marami pang talata ng Biblia. Halimbawa sa unang Korinto 3:12 hanggang 15, ganito sinasabi ng Apostol San Pablo. 1 Corinthians chapter 3 verse 13-15, every man's work shall be manifest, for the day of the Lord shall declare it, because it shall be revealed in fire, and fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work burn, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. So may kaligtasan pero dadaan pa ng apoy. Hindi to apoy dito sa lupa. Wala namang earthly fire na dadaan ka doon sa apoy na
Halimbawa dito sa lupa, susunugin ka ng apoy na literal, tapos dadaan ka, tapos ma-purify ka, you will be saved. No, you will die when you undergo fire, the earthly fire here on earth. Pag susunugin ka, mamamatay ka, matutupo ka, masusupo ka sa apoy na earthly and literal. This means spiritual fire in the day of the Lord, when the day you die. Ito ang tinutukoy ni Apostol San Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 15. Napakaliwanag dito. Ang paliwanag dito ng Douay-Rheims Version, Catholic Bible, Catholic Edition, Holy Bible. Now the day of the Lord and His fiery trial in the particular judgment. Napakaliwanag. Immediately after death. So, merong paghukom pagkatapos ng kamatayan. Read also Hebrews 9:27. It is appointed for every man to die once, and after this the judgment. Sabi ng Hebreo 9:27, lahat ng tao ay para sa paghukom. Mamamatay tayo isang beses lang. Pagkatapos ng kamatayan, pagkatapos ng mamatay tayo, susunod agad ang hukom. Hebreo 9:27. Yun din mababasa dos. Marami pang talata sa Biblia, tulad itong unang Korinto 3:13 hanggang 15. Now, sabi dito ng magisterium, ng commentary ng Douay-Rheims Version, Catholic Edition, Holy Bible. Now, the day of the Lord and His fiery trial in the particular judgment immediately after death shall make manifest to what sort of every man's work has been, of which during this life it is hard to make a judgment. For then the fire of God's judgment shall try every man's work, and they whose works like wood, hay, and stubble cannot abide the fire shall suffer loss, these works being found to be of no value. Yet they themselves, having built upon the right foundation by living and dying in the true faith and in the state of grace, though with some imperfection, shall be saved, yet so as by fire, being liable to this punishment, by reason of the wood, hay, and stubble, which was mixed with their building. So yung mga imperfections natin, yung mga munting kasalanan pa, will be saved, dadaan sa apoy, sa spiritual fire. Ito yung state and place which we Catholics call purgatory. Kasi may kaligtasan pa dito, pero dadaan ng spiritual na apoy. Ano to kung spiritual na apoy, tapos maligtas pa yung kaluluwa ng tao kung hindi to purgatorio? Anong tawag dito sa mga hindi Katoliko? Hindi to langit. Kasi ang langit, ligtas na lahat dun. Hindi din to impyerno, kasi ang apoy sa impyerno, wala nang katapusan. Anong lugar to o dako, estado? Di purgatorio sa Katoliko, tawagin yung ano yan sa kayong mga hindi Katoliko. Basta ang Katoliko, batay sa talatang ito, unang Korinto 3:13 hanggang 15, ito ay tinatawag naming purgatorio. Ganun din sa bilangguan sa espiritu at mga kaluluwa sa unang Pedro 3:18-20, unang Pedro 4:4 hanggang 6, itong unang Korinto Kapitulo 3, talatang 13 hanggang 15. Ayan. Itong mga talatang ito, hindi to alam ni Ginoong Soriano, ni Ginoong Manalo, at ng mga Protestante. Kaya nga, ang Iglesia Katolika lang ang marunong talaga dito. Gusto nila letra por letra. By the way, yung claim ni Wendell Talibong, ang grupo ng Team Maria ni Father Darwin Gitgano, Melchor Manalil, kasama to sila Paul Alima at marami pang iba. Ito sila are not official teachers of the Roman Catholic Church, even in apologetics, kasi wala silang delegation. Then they claim that they have a Bible na may letra por letra dito sa 1 Pedro 3:5 o 6 na purgatorio sa Spanish Bible daw. Abay, kung meron yan noong araw pa, di naging tao tayo, alam na ng mga Katoliko yan. O kahit na doon sa 1 Pedro 3:19, El Calcer del Purgatorio daw. Ano yun? Commentary or footnote sa baba ng Spanish Bible, La Sagrada Biblia. Nag-research ang mga Protestante ng La Sagrada Biblia. Ako rin, I try to find out itong inaangkin nilang La Sagrada Biblia sa Spanish. Wala doon ang original. Ibig sabihin, nagpagawa siguro sila ng Biblia na meron ng purgatorio. Ay huwag natin ikonsintihan mga Katoliko. Yung ginagawa ng Team Maria, si Father Darwin may Bible na ganyan Bumili yan kay Wendell Talibong. And it is for sale, yung fake na Bible na yan, La Sagrada Biblia na may letra por letra purgatorio. For sale yan, narinig ko mula doon sa Mindanao as expensive as 2K 2,000 pesos. Bantakin yung mga Katoliko, ang Biblia na fake na Bible, linagyan nilang ng salitang purgatorio sa Biblia na wala naman pala sa original. Binibenta nilang salita ng Diyos. Mga Katolikong yan, hindi ko nakonsinti yan. Kaya yung mga MCJ, mga grupo ni Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo at mga Protestante, nakikita nyo, hindi ko kinakompromise, hindi ko nakonsinti yung maring pamamaraan ng ibang apologists, ng mga ibang CFD dito sa bansang Pilipinas. As Chief Roman Catholic Apologist,
I also hate that kind of work. Kasi dapat hindi natin ibebenta ang salita ng Diyos. Ito silang grupo ng Team Maria, meron silang mga Bibliang ganyan. Sila ni itong si Jando Alabado, meron yan. Si Edgar Jenison Laugan at si Darwin Gitgano, meron dyan eh. Galing yan, ang source talaga yan, si Wendell Talibong ng Usami City at sila Tata Rosal, silang nag-manufacture dyan eh. Alam niya ng CF Lamp people, especially yung founder ng CF Lamp, na nagpaprinta talaga sila doon sa isang suki ni Wendell na pagawaan niya ng imprinting press dyan sa Usami City. Masama yan na gawain. 2 Corinthians chapter 2 verse 17, sabi ni St. Paul, for we are not as many adulterating the word of God. Tapos, but with sincerity, but as from God, before God, in Christ, we speak. Kaya nga, hindi namin dinadaya ang mga tao, nagbebenta ng Biblia na peke. Yung mga iglesia ni Cristo, nagbebenta din ng Biblia na peke, na yung may salitang letra po letra, na sinasabi daw ni Cristo, ako'y tao at hindi Diyos. Meron silang translation niya sa debatehan namin doon sa Camotes with Brad Jeffrey Quillosa, Anyuyong Gonzaga, Chief President ng Camotes Island, Cebu Province. Napatunayan namin doon yung Biblia nilang peke ng mga iglesia ni Cristo ni Manalo ay merong letra po letra, sinabi ni Cristo, ako'y tao at hindi Diyos, pero piniprinta lang nila. Pero base sa King James, binago yung talata. Naprinta pa sa Amerika, pero Tagalog version. Kaya halata sa Amerika na printa, pero Tagalog version. 2 Corinto 2:17 sa ang dating Biblia, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. 2 Corinthians chapter 2 verse 17. Hindi namin yung negosyo. Kaya ako sa apologist, hindi ako gumagawa ng ganyang kademonyohan at katarantaduhan, kasi alam ko may parusa yan sa Diyos. Pahayag o Apokalipsis 22:18-19. Pagdagdagan ko ang Biblia, lalagyan ko yun ng letra po letra, kahit wala naman sa original, Greek and Latin and Hebrew. Dadagdagan din ang salot, sabi sa akin ng Diyos, Apokalipsis 22:18. Napakaliwanag dyan, kaya ayaw ko na mga ganyang gawain, kahit Katoliko pa, kahit pari pang Katoliko at kahit obispo pa, pag gumawa ng ganyan, pag nalaman ko, talagang pupunahin ko at sasawain ko, kasi mali yan. 2 Corinto 2:17. Tapos binibenta mo pa yung fake Bible? Binibenta nila fake Bible? O sa La Sagrada Biblia daw, tapos ang original pala na La Sagrada Biblia, kung sino man dyan mga protestante may La Sagrada Biblia, buklatin nyo sa unang Corinto 3, walang mababasa yung purgatorio, at sa unang Pedro 3:19 na El Calcer del Purgatorio. Huwag natin lulukuhin ng mga hindi Katoliko, pati mga Katoliko niluloko. Huwag ganyan, masama yan, tapos kinakalakal pa natin, binibenta 1,000, 2,000. Kamahal naman, 2 Corinto 2:17, bawal yan It means Katolik ka man, pari ka man, hindi pari, layman ka na Katolik, ganyan ang ginagawa mo, kinakalakal mo salita ng Diyos. 2 Corinto 2:17. Prophet, 2 Pedro 2:1-3, false prophet ka, sabi ni Pedro Apostol, na tinatagan ni Kristo ng kanyang simbahan sa Matthew 16:18, 2 Peter chapter 2 verse 1-3. Pag mindos yung salita ng Diyos, kinakalakal mo. 2 Corinto 2:17, 2 Pedro 2:1-3. False prophet ka, bulaang propeta ka, kahit napaloob ka pa sa Iglesia Katolika na tunay na simbahan na tinatag ni Kristo. Kasi mga kapatid kong Katoliko, hindi lang ang false prophet nasa labas. Alam natin, sigurado yung nasa labas ng simbahan. Pero ang matindi, hindi natin malalam sino dito sa loob ng simbahan. Meron din mga false prophets. Acts 20:28-30. Basahin nyo yun, Gawa 20:28-30. Pati na yung mga nag-angkin na apologist, CFD. Tapos gumagawit, nagbebenta, nangangalakal ng fake na Bible na wala naman talaga. It is not produced by the hierarchy of the Roman Catholic Church for 2,000 years. Kung takin nyo, 2,000 taon ng Iglesia Katolika, tapos ganyan lang, ngayon lang yan ng liparan yung mga fake na Bibliang yan, tapos binibenta pa nila ang mahal-mahal. Di kung may 100 katao bumili niyan sa 2K, 2,000, di 200,000, biglang yaman sila. Pera ang gusto ng mga yan hindi naman talaga kaligtasan sa kaluluwa sarili nila, delikado yan sa ikapapahamak nila makapahamak yan. 2 Pedro 2:1-3, because sabi ni San Pedro Apostol, ang ibang mga apostoles at Panginoong Jesucristo, ang mga false prophets, they would lead you to hell. Kaya kung false prophet ka, you're a false Catholic, papunta ka na ng impyerno, hindi ka maliligtas, mapapahamak ka, isininsay mo ang salita ng Diyos, mapapahamak ang iyong kaluluwa. 2 Pedro 3:15-16.
Catholic Epistle of St. Peter the Apostle, Epistola Segunda Katolika, ag Sancti Petri Apostoli, 2 Pedro 3:15-16, kahit Katoliko ka pa, kahit pare ka, pag isininsay mo, mapapahamak ang iyong kaluluwa, pati ng mga tao na nananiwala at nanampalataya sa aral mo, na hindi aral ni Kristo at hindi aral ng simbahang Katoliko. 2 Peter chapter 3 verse 15-16, the whole chapter of 2 Peter chapter 2 verse 1-22, Matthew 24:4-6, 24-26, Mark chapter 13, Lucas kapitulo 21, at marami pang talata ukol sa mga false prophets, including Gawa 20:28-30, 1 Timothy 1-3, 1 John chapter 2 verse 18-19, at marami pang talata ang Biblia. No, ngayon, dito tayo. Ito naman si Melchor Manalili pala. Sabi niya sa kanyang debate dyan sa YouTube with Brad Romeo Makilang Mahinay. Ito si Doc Romy Makilang Mahinay is my friend, is an educator, is a doctor of education. Tapos ngayon, assistant principal na yata siya sa isang marangal na paaralan doon sa Manila. Ito si Doc Romy, challenge ni Melchor Manalili, patutunayan daw ni Melchor Manalili, kasama to sa Team Maria ni Darwin Gitgano, mga barkada to sila ni Father Darwin Gitgano. Inimbita nga ito si Melchor Manalili mag-seminar doon sa parokya na sa Loon, Bohol. Tapos ang pangarang-aral ni Melchor Manalili, ang unang Korinto doon, Apostol San Pablo, at ikalawang Korinto, hindi daw si San Pablo mismo nagsulat nito. Mantakin ng mga kapatid kong Katoliko, napakasinungaling to ni Melchor Manalili. Melchor Manalili, isa kang modernista. Hindi ganyan ang paninindigan ng magisterium ng simbahang Katoliko. Makundina ka dyan sa mga papa ng Roma at ang simbahan natin. Kasi yung pahayag mo yan, that is a modernist heresy. Kamalian yan at erehiya ng mga modernista. Dito sa Biblia, napakaliwanag. Unahin natin pangalawang. Diba si Pablo dito nakasulat sa pangalawang Korinto? Sa pangalawang Korinto, kapitulo 10, talatang 1. Who is the author of this letter of St. Paul? Mismo sa loob ng sulat. Kung hindi si Pablo ang nagsulat nito, hindi natin mababasa dito sa loob ng sulat sa 2 Korinto, unang Korinto, na sinabi ni Pablo, siyang sumulat nito. Pero pakinggan nyo sa 2 Korinto 10:1. Ako ngang si Pablo ay namanik sa inyo, alang-alang sa kamuang loob at kapagkumbabaan ni Kristo. Ako na sa harapan ninyo ay mapagkumbaba sa gitna ninyo, ngunit ako'y lubhang malakas ang loob kung wala sa harapan nyo. Si Pablo ang sumulat nito. 2 Korinto 10:1. 2 Korinto 1:1-2. Napakaliwanag dito. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus. Ibig sabihin itong talata ito, Mr. Melchor Manalili, nagsinungaling si San Pablo. Ang sulat dito si Pablo. Siya ang author ng letter dito, 2 Korinto 1:1. Nagsinungaling agad, unang talata pa lang. Ginoo mo sinungaling si Apostol San Pablo. Hindi nagsisinungaling sa Apostol San Pablo. Basahin yung talata sa Biblia, maraming talata. That is a preacher to the nation. He is not liar. He is not lying. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia na sa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapang mula sa Diyos nating Ama at sa Panginoong Hesukristo. 2 Korinto 1:1. 2 Korinto kapitulo 10, versikulo 1, ako ngang si Pablo ang namamanhik sa inyo. Ang sumulat talaga itong 2 Korinto, si Pablo, walang iba eh. Wala namang sinabi si Pablo na meron akong sekretaryo o ibang tao ang pasusulatin ko nito. Lalabas, magsisinungaling na si Apostol sa Pablo. Hindi pala siya nagsulat, iba pala nagsulat. Tapos sabihin niya siya, si Pablo, para sa iglesia sa Korinto. Ako si Pablo, namanhik sa inyo. 2 Korinto 10:1. 2 Korinto 1:1-2. Tapos nagsinungaling pala siya, hindi pala talaga siyang sumulat. Korinto. Ganyan ka napakasalaula tong aral ni Melchor Manalili. Hindi to from the Holy Spirit, sa demonyo to, kasi nag-apologetics lang to para sumikat siya, at ngayon meron siyang YouTube account dyan para makapagpera sa YouTube in the future. Yan ang plano nito eh, pati nitong Team Maria, sila Darwin Gitgano, ganun din, Wendell Talubong gumagawa ng mga YouTube account para susobra ng 2,000, 2K ang subscriber, tapos lalabas 1,000,000 sa isang taon ang kanilang mga viewers at kanilang mga tagasunod, di magkapera sila sa YouTube. Ako lang yata dito sa buong Pilipinas, mga kapatid ko, mga Katoliko, huwag kayong magalit sa akin. Sasabihin ko sa inyo, sa mga hindi Katoliko, sa mga kalaban ng simbahang Katolika, ako lang ang apologist of Catholic Faith Defender na hindi na namimira dyan sa YouTube.
Hindi ako nimimera dyan, hindi ko nga promote yung mga YouTube account yan. Hindi ako gumawa ng mga YouTube account yan. Mga YouTube account na nag-promote sa mga debate ko at sa mga preachings ko, mga seminars ko. May mga fans ako dyan na naggumagawa ng YouTube account, pati ng Facebook account sa group and page namin sa Radical Disciple Missionary. Hindi ako mismo ang gumawa niyan. Ibig sabihin, hindi ako pasikat. Kasi that is not my initiative eh. Ilalo na sa YouTube. Hindi ko pinipirahan ang YouTube tulad ng ginagawa na promote ng promote, tapos like and subscribe. Eh, tingnan nyo dyan sa YouTube. O, kung sa demonyo sa Badalbin, number 1 yan. That is a mark of the false prophet. Na 2 Pedro 2:1-3, mamimira. O, 2 Corinto 2:17, nagbebenta ng fake Bible tulad nila Wendell Talibong. At marami pang iba. Ito si Manalili naman, namimira, pati si Darwin Gitgano dyan sa YouTube. O ako namimira ba sa YouTube? Pag napatunayan ninyo ako namimira ako sa YouTube, nagbebenta ko ng mga peke na Bible o libro, I will reside as an apologist. Hindi niyo yan makikita sa akin. Mula pa noon, for 40 years ko na halos na apostolate sa apologetics ministry dito sa Simbahang Katoliko, hanggang nga ako ay na-delegahan na maging apologist from the CBCP and individual bishops all over the world. Hanggang ngayon, hindi ako nimimera kung kahit anong seminar, at hanggang sa kamatayan ko, I assure you, hindi ako tulad ng iba dyan na namimera, nagpapasikat pa. Ganyan ginagawa nila sa salita ng Diyos. 3 piece yan eh, 3 piece. Una, pambababae, pampapasikat, pamamera. Ano namang gawain yan, hindi lang sa labas ng Simbahang Katoliko, pati dito sa loob, marami dyan eh. O, 2 Corinto 10:1, 2 Corinto 1:1-2, 2 Corinto Kapitulo 13, sabi ni San Pablo dito, siya talaga ang sumulat nito. O, mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 13 verse 10, dahil dito sinusulat ko. Sino yung ko? Pablo, si San Pablo. 2 Corinto 1:1-2, 2 Corinto 10:1, 2 Corinto 13:10, sinusulat ko ang mga bagay na ito samantalang ako'y wala sa harapan, upang kung nasa harapan o huwag akong gumamit ng kabagsikan ayon sa kapamalaang ibinigay sa akin ng Panginoon sa ikatitibay. Napakaliwanag dyan. O ang dating Biblia to, Protestante, ganun din ang sinabi niya sa 1 Corinto Kapitulo 1, talatang 1:1-2. O maraming beses na pala ito si San Pablo, ito matalata na sinight ko, 2 Corinto 1:1-2, 2 Corinto 10:1, 2 Corinto 13:10. Puro pala ito mga sinungaling, ang sabi ni Pablo dito, kasi iba palang tao sumulat sa sulat ni San Pablo sa taga-Corinto, 1 Corinto, 2 Corinto. Ano ka, demonyohan yan, Melchor Manalili. Inatalo ka sa debate ninyo ni Doc Romeo Makilang, nandyan yan sa YouTube, hindi ka na nahiya, in-upload mo pa sa YouTube account mo, palabas mo, tama ka, natalo mo si Doc Romeo Makilang. Mabait na tayo sa Doc Romeo. He is trying his best to be holy, apologist. Wala nga niyang asawa hanggang ngayon eh. Kaya masinsin dyan sa pagiging educator niya kasi assistant principal. Tapos maganda si Doc Romeo dyan sa Manila, magturo ng apologetics, hindi rin niya namimera. Naghanap buhay yan ng maayos. Hindi ko yan nakikita na may ginagawa dyan ng mga kababalaghan. Matuwid dyan na tao, kaya mga apologists na ganyan, dapat ang tularan natin, tulad ni Dr. Romy Makilang Mahinay. Hanapin nyo dyan sa Facebook, magaling yan na apologist na Katoliko. Tapos hindi yan mayabang, hindi yan nagpapasikat, hindi yan gumawa ng YouTube account para mag-promote ng sarili niya. Tapos mamera sa mga tao. Mabait yan. At isa yan sa mga saksi ko, naninakawan ako ni Melchor Manalili, yung mga pamphlet ko sa pare na apologetics. Hindi na binayaran ako ni Melchor Manalili, lumayas na. Hanggang ngayon hindi pa nagbayad. Ikaw Melchor, ang dami mo ng mga kasalanan tapos hindi ka nagsisi. O, 1 Corinto 1:1-2, si San Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at ni Sostenes ating kapatid. Yan si San Pablo, may mga saksi pa siya na sumulat siya nito. Sila Sostenes, sila Timoteo, makasama dito sa sulat niya sa taga-Korinto, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinagkaging banal kay Kristo Jesus na tinatawag ng mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoon Kristo na kanila at ating Panginoon. Sa 1 Corinto Kapitulo 16, talatang 21, ang batik ko ni Pablo na sinulat ng aking sariling kamay. O, napakaliwanag niyan. Sinulat daw ni Apostol sa Pablo ng kanyang sariling kamay itong 1 Corinto, pati na 2 Corinto. 1 Corinto 1:1-2, kasama ni si Sostenes sa iglesia sa Corinto, iglesia sa Diyos sa Corinto. 1 Corinto 16:21, siya mismo nagsulat. Tapos sabihin mo si 1 Corinto 16:21, San Pablo mismo nagsulat dito sa 1 Corinto. Tapos
Lili kay Romy Makilang, Doc Romy, italo ka naman, tapos sa akin pa. Hindi ka papasa sa akin, tapos nagtuturo ka pa na ang pag-iinom ng alak, utos daw ng Diyos, tapos ang talata daw mga kapatid kong Katoliko, mantakin nyo. Ito naman kademonyuhan itong tinuturo ni Melchor Manalili. Bakit tinuturo talaga nitong pag-inom ng alak? Kasi manginginom to ng alak eh. Katunayan, nagdidebate ito sa Luneta twice, yung debate niya sa mga Muslim at yung debate niya sa Born Again. Pulang-pula ang mukha, dumating doon sa Luneta, sabi ng mga saksi doon, amoy alak pa, amoy beer. Lasing ka pala, Melchor Manalili, tapos nakipagdebate ka. Ginagawa mo lang laruan itong apologetics, banal to na gawain. Kaya pala depensa at pinagtanggol mo itong pag-inom ng alak. Nandiyan sa video niya, naka-upload yan sa video niya sa In Defense of the Truth. Mayroon siyang YouTube account, in-upload yung ukol sa aral niya patungkol sa alak, pag-inom ng alak. Tapos sabi pa, yung vodka daw, tapos i-mix ng pineapple juice, masarap daw yun. Yung vodka, it is more than 10 to 15% na alcohol. One shot mo na yun kahit konti, malalasing ka na. Tingnan natin sa dictionary, ano yung kahulugan ng wine. How much alcohol would we say that drink is already classified as a wine? Dito sa Webster's Dictionary, page, nandito, napakaliwanag dito. Wine. A drink, ito yan. A drink containing 10 to 15% alcohol by volume, made by fermenting grapes. Ayan. Kaya yung grapes daw, grape wine, ferment yun, merong sa loob nun, na-convert, yung galing sa grape juice, na-convert, katas ng ubas, na-convert into 10 to 15% alcohol na. 10 to 15%. Yung 10 to 15%, mga 50% up yun eh. Hanggang 80% yung Russian vodka. Kaya kahit konti lang yung shot ng vodka, nakakalasing yun. Tapos sabi niya, ang pinagbawal daw, yung paglalasing. Yung vodka, isang shot lang nakakalasing na eh. Kaya nga bawal yung buong vodka. Kahit na yung mga whiskey, 40 to 50%, sobra na yun eh. Ang allow dito, 10 to 15% lang. Tapos yun, 40%, 50%, 80% vodka sa kayong whiskey, inumin mo. Di malasing ka agad, isang shot pa lang. Di, yun nga ang pinagbawal na wine eh. Kasi malasing ka kaagad. Hindi pala naintindihan ito ni Melchor Manalili. Sabi niya, vodka daw, lagyan ng pineapple juice. Ang sarap daw nun. Paglalasing ang ginagawa mo, kahit isang shot lang yun, kahit i-mix mo pa ng pineapple juice yun. Pag nag-shot ka nun ng vodka na more than 10 to 15% alcohol, mga around 50 to 80%, pati na itong whiskey, malalasing ka talaga one shot pa lang. Kasi mantakin yung mga kapatid kong Katoliko at mga hindi Katoliko, 40 to 80% alcohol. Kaya ang bawal sa huwag kang maglasing sa Efesos 5:18, Roma 13:13, natamaan yung mga wine na ginawa ng tao ngayon sa modern century. Kaya bawal yung sa simbahang Katoliko, uminom ka kahit konti. Tapos sabihin mo, Melchor Manalili, na inutos yan ng mga apostol at ni Kristo na uminom, tumungga. Ikaw pala inom ka kasi eh. Bawal yan. Ang standard at modelo ng simbahang Katoliko, hindi tayo iinom ng mga modern na mga wine kasi more than 10 to 15% yan. Pati nang yung beer. Kahit naman less than 15%, pero damihan mo pag inom, 3 nga hanggang sa 5 bote o 5 baso, di malalasing ka na. Just pa doon sa gilid ni Father Darwin Itgano sa mga pictures, pati mga bawil linagyan ng beer, may grande pa, may maliit pa na bote. O di kung 10 to 15% yun, wine na yun, alak na yun, nakakalasing na yun. Depende sa toleration ng tao. Babae yung iba mamatan ng babae, pata din, mga youth, nakurap ni heroin, tapos painumin mo yun, pag lagyan mo naman ng bagong bote, di paglalasing na yun. It would lead to paglalasing talaga. Huwag mong sabihin na ang binapagbawalan paglalasing. Maglalasing ka kung mag-one shot ka doon sa mga more than 10 to 15% na wine eh. Yun nga pinagbawal dito sa Biblia, paglalasing, kasi pag mag-one shot ka sa vodka, masarap pala ang vodka sa'yo, sabi mo. Yan sa YouTube upload mo, mga kapatid, ang vodka, pag linagyan ng pineapple juice, masarap yan. Ganyan tinuturo mo, mga katantaduhan.